Mga ka-sports, isang malaking update sa basketball world ang pag-uusapan natin ngayon. Wala ng NBA team si Coach Jimmy Alapag. Ano kaya ang susunod na kabanata ng isa sa pinaka-respetadong Pinoy basketball icon? Pero hindi lang yan. Aminado rin si Justin Brownlee na malaking hamon si Bolbol kapag nagharap ang Barangay Ginebra at TNT. At mas mabigat pa rito, napunta sa group of death ang Gilas Pilipinas Women sa FIBA 3x3 World Cup. Kaya siguradong loaded ang usapan natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, pindutin muna ang like, subscribe at notification bell para updated ka lagi sa latest basketball balita. Tara, simulan na natin. Dito muna tayo kay Jimmy Alapag. Wala na daw siyang NBA team. Mga ka-sports, opisyal nang nagtapos ang chapter ni Coach Jimmy Alapag sa Sacramento Kings organization sa NBA. Sa kanyang social media post, nagpasalamat siya sa franchise at sinabi, "Thank you, Sacktown. My time here is up. Looking forward to what God has planned next." Simple man ang mensahe pero ramdam ang lalim nito. Matapos ang ilang taon sa Amerika, muling napatunayan ni Jimmy Alapag na kayang magipagsabayan ng isang Pinoy coach sa pinakamataas na antas ng basketball sa mundo. Mula G-League coaching role, unti-unti siyang umangat hanggang maging player development coach sa NBA. Ibig sabihin mga ka-sports, isa siya sa tumulong sa paghasa ng skills, mindset at confidence ng mga players. Hindi biro ang role na yan. So ngayon, ano ang nagawa niya sa Sacramento? Sa pananatili niya sa Kings, naging bahagi siya ng development ng ilang batang players. Kabilang dito sina Davion Mitchell, Keyon Ellis, Devin Carter, at iba pang young guards ng Sacramento. Kilalang kilala si Jimmy Alapag bilang dating elite point guard. Kaya natural lang na malaking tulong siya sa guards development. At tandaan natin hindi lahat ng coach sa NBA ay pinagkakatiwalaan sa ganitong role. Ibig sabihin, mataas ang respeto ng organization sa kanya. So ngayon, bakit siya nagtapos? Sa totoo lang mga sports, maraming pagbabago rin ang Sacramento Kings nitong nakaraang season. Hindi naging magandang resulta ng team, may management decision, may roster changes, at natural lang na may coaching adjustment din. Ganito talaga sa NBA. Kapag hindi maganda ang takbo ng team, maraming kumagalaw. Pero hindi po ibig sabihin ito ay tapos na ang NBA dream ni Coach Jimmy. Sa katunayan, may posible pang ang ibang team ang kumuha sa kanya. So ngayon ang tanong ng marami, saan bagay si Jimmy Alapag? Kung ako ang tatanungin, bagay siya sa team na mahilig mag-develop ng guards tulad ng Miami Heat, San Antonio Spurs, Golden State Warriors, or Oklahoma City Thunder. Bakit? Dahil nga kilala si Jimmy sa discipline, basketball IQ, leadership at pagiging winner. Mga qualities na gustong-gusto ng NBA teams. Kaya huwag kayong magulat kung makita ulit natin siya sa NBA bench next season. So ngayon, Brownlee versus Bolbol. Dumako naman tayo sa PBA. Mainit ngayon ang usapan sa nalalapit na posibleng tapatan ng Barangay Ginebra at TNT. At sentro ng usapan, Justin Brownlee versus Bolbol. Aminado si Brownlee na malaking challenge talaga si Bolbol. Ayon sa kanyang interview, at that size, I haven't seen anything like it in person. At totoo naman, napakahaba, napakatangkad at napaka-skilled ni Bolbol, especially galing pa siya sa NBA. May tira sa labas, may depensa, may handles, may finishing sa ilalim. Parang guard na naka-center ang body. Pero mga ka-sports, ibang klaseng competitor si Justin Brownlee. Kapag malakas ang kalaban, lalo siyang tumitindi. Subok na sa championship, subok na sa pressure, subok na sa clutch moments. At hindi lang scoring ang kanyang ambag. Playmaking, leadership, defense, winning mentality. Kaya kahit na mas maliit siya kay Bolbol, hindi basta-basta si Brownlee Ito ang laban ng size versus experience. Talent versus winner mentality. So dito naman tayo sa ating mga Gilas girls. Gilas women kasali sa group of death. Samantala dumako naman tayo sa ating Gilas Pilipinas women. Matapos ang solid performances sa international tournaments, may panibagong malaking hamon na naman sila sa FIBA 3x3 World Cup 2026. Napunta ang Pilipinas sa napakahirap na grupo. Kasama sa bracket ang China, Germany, Italy at Latvia. Mga ka-sports, puro malalakas na bansa yan sa 3v3 basketball. Physical, mabilis, discipline at experience. Kaya masasabi nating isa ito sa pinakamahirap na grupo. So ngayon, ang tanong, may pag-asa ba ang Pilipinas? Siyempre meron. Sa 3v3 basketball, mabilis ang laro. Isang mainit na shooting game lang, pwede kang manalo. Isang magandang depensa, pwede kang makasilat. At kilala ang Pinay squad sa puso, hustle at never say die attitude. Although wala pang lineup ng nilabas, pero alam ko ang coaching staff ay gagawa ng solusyon dito. Kaya huwag agad mawalan ng pag-asa Malay natin, magkasama si Jack Animam, si Elizabeth Means, si Quincy De La Rosa at may isa pang 6-footer siguro na idadagdag. Makagawa sila ng malaking upset laban sa powerhouse nations.
Kaya mga sports, tatlong malalaking usapin ngayong araw. Ano ang next move ni Jimmy Alapag matapos ang Sacramento Kings? PBA ba or Gilas? Sino ang mananaig, si Brownlee ba o si Bolbot? Makakalusot kaya ang Gilas women sa group of that? Ikaw, ano ang masasabi mo? Comment your thoughts below at kung gusto mo pa ng mas maraming updates, chismis, analysis at hot takes, like, subscribe at pindutin ang bell para updated tayo pareho sa mundo ng basketball world. So paano? Ingat po kayo. This tournament, the Gilas will need her very best in this one. Meantime, it's Wallace with the shorty. It is missed. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!